Ngayon mga ka-solar, i-demo ko naman sa inyo kung paano kabit or paano mag-wiring installation ng SSR 60DD. Ibig sabihin nung DD, double D ay DC to DC. Pag yung isang klase nito, yung DA, DC AC. Iba naman ang installation nun. So, dito muna tayo sa ah, double D na SSR. Ang input nga pala ng double D na SSR ay itong dalawang to, itong side na to. Ayan, may nakasulat na input at magsisimula sa 3 volts hanggang 32 volts ang pwede nyong ikabit dito. So, ang ikakabit natin dito mamaya ay 12 volts. Isusupply natin galing sa LVD. Sa low voltage disconnected. So, ito naman yung out nya. Ito yung magko-connect kapag nagkaroon na ng supply dito sa input nya. So, kabitan natin. Ito nga pala yung aking LVD. Yan. Nilagyan ko na ng wire para medyo madali. So, ang out nito ay ito. Itong side na to. Ito ang positive at ito ang negative. Ito ngayon ang ikakabit natin dito sa SSR. Yan. Positive at negative. Ito nga pala yung gagamitin nating pang testing. Itong aking inassemble na lithium phosphate na 4S 1P. Para medyo malakas-lakas kaya niyang paganahin yung inverter. So ayan, ikabit na natin yung output ng LVD. Output ng LVD papunta sa input ng SSR. Tapos yung input naman ng LVD, nilagyan ko na siya ng negative. Kung makikita nyo itong wire nito, ito yung negative dito sa side na to. Negative papunta sa negative ng battery. Tapos ito namang isa, itong positive, ikakabit naman natin sa positive ng battery. So makikita nyo pag idinigit ko to, iilaw yan. Ayan, gumagana na yung LVD, di ba? Kabit ko muna. So ayan, nakakabit na. Umilaw na rin yung ating SSR. Ayan, umilaw na siya kasi connect na yung LVD, gumana na si LVD. Ayan. Kaya pumasok na yung kuryente dito from battery. From battery papunta sa LVD, papunta sa SSR. Ayan. Ngayon, kakabitan naman natin siya ng inverter. Ito ang ikakabit natin na inverter for testing. Pero pakita ko rin na umaandar talaga. Bali, ang i-connecta natin dito ay kukuha tayo ng supply sa battery. Negative. Negative ng battery. So, ito yan siya. Negative ng battery papunta sa negative ng SSR. Tapos ang kasunod naman, ang positive ng SSR ay pupunta sa teka,
positive ng SSR ay pupunta sa negative ng inverter. Tapos, yan, okay na. Gumana na si LVD, gumana na si SSR. Dito naman tayo sa inverter. So, ang wala na lang wiring ngayon ay itong positive ng inverter. Siya na lang ang walang wiring yan. So, ang positive ng inverter, i-connecta natin ngayon sa positive ng battery. So, ito tong wire na to. Yan. Medyo magulo no, nagkalat kasi. Pero siguro naman nasusundan nyo yung guide, yung aking instruction. So, positive ng battery, diretso sa inverter. So, ayan siya, okay na. So, testingin na natin kung gagana si inverter. Si SSR gumagana na, ayan, nailaw na siya, pati si LVD. Tapos testing natin si inverter kung gagana siya. Cover ako ilaw. Ayun, mandar na siya, gumana na yung blower. Wow. Saksakan natin itong 220 na na parang flashing light. Light na siya. So, ibig sabihin, okay na si SSR. Ngayon, sa ating solar setup, kapag nalolobat ang ating battery or bumaba ang ating battery ng 12.8, try natin i-select dito sa 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 LVD. Yan, kasi ang low voltage disconnect niya ay 11.1, nakaset pala ito pang 12.6. So ibababa ko siya ng 13.3. Pag umabot na siya sa low voltage disconnect niya, yun namatay na si inverter, namatay na rin si SSR, patay din siya, naka-off na rin si LVD. So ibaba natin ulit. Yeah, 13.1. Gumana na ulit siya kasi nakaset itong LVD ko sa 0.3 na kapag bumaba na siya ng 0.3 volts, gagana na ulit siya. So ayan, okay na. Siguro medyo malinaw-linaw, medyo magulo lang yung wire, pero inahandaan ko naman siya ng pag-install para medyo malinaw sa inyo. Okay na ulit si inverter, gumagana na. Okay,